Mayroong isang parirala na inuulit ng mga inhinyero sa mga teknikal na paaralan. Kung ang isang bagay ay tila masyadong kakaiba upang gumana, marahil ito ay dahil wala pang sinuman ang sumubok nito noon. Ang 12 track na ito ay ang buhay na patunay na ang pagiging kakaiba at ang pagiging functional ay maaring maglakad ng magkahawak kamay. Hindi nila hinahangad na maging kumbensyonal. Hinahangad nilang lutasin ang mga problema sa mga paraan na wala ng iba pang nakaisip. At sa prosesong iyon, lumikha sila ng mga makina na sa ngayon ay nagpapaisip sa atin kung paano sa anong dahilan ay may nakarating sa mga ideyang iyon. Ngunit gumana ang mga ito. At ang iba, ilang dekadaans lumipas, ay gumagana pa rin hanggang ngayon. Simulan na natin. Numero 12. Foden. S20. Mickey Mouse. Reino Unido, mga taon ng 50. Ang ilang mga truck ay nakakatakot sa kanilang hitsura. Ang Foden S20 naman ay tilang ngumingiti sa iyo. Ang palayaw nito, Mickey Mouse, ay hindi maaring maging mas tumpak. Kapag tiningnan mo ito ng harapan, ang nahating windshield at ang mga bilugang hugis ng harap ay lumilikha ng isang bagay na halos parang cartoon, na tila isang ilustrador ng mga guhit na animasyon ang nagdisenyo ng isang truck pagkatapos ng napakaraming kape. Imposibleng hindi mapangiti kapag nakikita ito. Ngunit sa ilalim ng palakaibigang mukha na yon, ay tumitibok ang isang makinang seryosong-seryoso. Noon mga taon ng 50, habang ang karamihan sa mga tagagawa sa Britanya ay patuloy na gumagamit ng mga kabinang bakal na mabigat at madaling kalawangin sa ilalim ng walang hanggang ulang ng Reino Unido, tumaya ang Foden sa isang bagay na halos futuristiko. Isang konstruksyong gawa sa fiberglass na pinalakas. Noong panahong yon ay teknolohiyang pang-espasyo. Mas magaan, mas matibay sa kalawang, at mas mapanganib gawin. Marami ang nag-akalang ito ay magiging isang kabiguan. Hindi ito nangyari. Sa ilalim ng kabinang may palakaibigang hitsura, ay nanirahan ang isang diesel na makina na 2 stroke na hindi matatanggihan. Hindi ito umuunggal tulad ng mga kumbensyonal na makina. Tumitili ito. Mayroon itong matinis na tunog, patuloy, halos metaliko, na nadirinig mula sa layong ilang kilometro. Hindi ito mabilis. Halos nasa 40 milya bawat oras lamang. Ngunit mayroon itong kailangang torque upang humila ng mga mabibigat na karga sa makikid o at matatarik na kalsada ng Britanya nang hindi sumusuho kailanman. At narito ang nakakaaliw. Ang tila isang kakaibang disenyo, halos naif, ay lumabas na nakakagulat na aerodynamic para sa panahon nito. Nang hindi sinasadya, nang hindi hinahangad, ang bilugang mukha na yon ay nakatulong upang mas mahusay na hatiin ang hangin kaysa sa marami sa mga parisukat nitong karibal. Ang Foden S20 ay hindi lamang nakaligtas. Ito ay naging isang idolo. Ito ay isa sa mga kaso kung saan itinaya ng industriya ang lahat at nanalo. At sa tuwing may lumilitaw na isa sa isang kaganapan ng mga klasikong sasakyan, ang mga tao ay nagkakagulo sa paligid nito. Hindi dahil sa lakas nito, kundi dahil sa nakangiting mukha na tila nagsasabing, "Hindi ako isang truck. Ako ay sayang kaibigan." Numero 11. ERFKV. Clearview. Reino Unido, mga taon ng 50. Isipin ang pagmamaneho ng isang napakalaking truck at halos wala kang makita. Sa loob ng ilang dekada, ang mga nahating windshield at mga patag na bintana ay lumikha ng mga mapanganib na blind spot
na nagpabago sa pagmamaniobra sa makikitid na kalye o mga pantalan ng karga sa isang tunay na gawa ng pananampalataya. Ang mga driver ay natutong mabuhay kasama yon, ang lumingon ng paulit-ulit, ang magdasal na sana ay walang pedestrian sa madilim na anggulo. At pagkatapos ay lumitaw ang ERFKV, Clearview. Ang mga daglat ay hindi bakanting marketing. Ang literal na kahulugan ng mga ito ay malinaw na paningin. Ang panoramic na windshield nito na nakakurba, na may mga bilugang sulok, ay tila kinuha mula sa isang futuristikong tren. Bigla, ang mga driver ay mas nakakakita ng kalsada, mas maraming pedestrian, mas maraming hadlang. Sa isang panahon kung saan ang kaligtasan ay hindi prioridad para sa sinuman, ito ay halos revolusyonaryo. Ngunit ang kawili-wili sa KV ay pinagsama nito ang advanced na estetika sa isang ultra-konserbatibong mekanika. Sa ilalim ng kabina, karaniwang naninirahan ang isang makinang gardener na may humigit kumulang 150 kabayo. Ang mga gardener ay sikat sa isang bagay. Mabagal sila sa revolusyon, hindi kapanipaniwalang episyente at halos imposibleng sirain. Hindi sila ang pinakamabilis, hindi sila ang pinakamalakas, ngunit kaya nilang maglipat ng higit sa 30,000 libra nang hindi nagrereklamo sa loob ng maraming taon. Ang dumadalo nitong disenyo, halos Art Deco, ay bumali sa mga parisukat na truck bago ang digmaan. Ang grill ay tila nakapaloob sa isang piraso kasama ang harap. Ang mga ilaw ay humahalo sa mga linya ng katawan. Ang lahat ay mukhang mas moderno, mas pinag-isipan. Ang KV ay hindi sumisigaw ng lakas, hindi nananakot sa hitsura nito. Naghahatid ito ng tiwala, ang pakiramdam na alam ng sasakyan ang ginagawa nito at dadalhin ka sa kung saan mo kailangan nang walang problema. At yon, sa malupit na mundo ng transportasyon sa Britanya pagkatapos ng digmaan, ang nagpabago rito bilang isang alamat. Numero 10. Om Super Orione, Italia, mga taon ng 50. Ang Italia ay laging may espesyal na ugnayan sa disenyo. Ngunit kapag iniisip natin ang mga truck, hindi natin karaniwang iniisip ang kagandahang Italyano. Ang OM Super Orion ay dumating upang baguhin yon. Noong mga taon ng 50, ang karamihan sa mga truck sa Europa ay umaasa sa mga makinang may 6 na silindro sa isang linya. Ang mga ito ay maaasahan, mahuhulaan, at maging tapat tayo, medyo nakakabagot. Nagpasya ang Italyan na huwag sundin ang script. Ang Super Orion ay hindi lamang kahanga-hanga dahil sa taas nito at sa nangkingibabaw nitong tindig. Ang grill nito, na may hugis ng bigoteng chrome, ay nagbibigay dito ng isang halos aristokratikong ekspresyon na tila tinitingnan ng ibang mga truck mula sa itaas, na may halo ng pagmamalaki at superioridad na napakahusay na pinangungunahan ng mga Italyano. Mayroon itong presensya, estilo, at pang-industriyang pagmamalaki. Ngunit ang tunay na nakakagulat ay nasa ilalim ng kabina. Isang V8 na diesel sa 90 degree. Sa isang komersyal na truck noong mga taon ng 50, iyon ay hindi karaniwan. Ito ay isang pahayag ng layunin. May humigit kumulang 170 kabayo na noong panahong yon ay napakalaki. Ang Super Orion ay idinisenyo para sa isang napaka-espesipikong misyon. Akyatin ang mga daan ng Alpine na punong-puno ng karga hanggang sa limitasyon ng hindi kinakapos ng hininga. Habang ang ibang mga truck ay gumagapang sa mga paakyat, nawawalan ng bilis bawat metro, ito ay tumutulak ng may awtoridad, kasama ang malalim na tunog ng V8 na umaalingaw-ngaw sa mga tunel sa bundok. Ito ay hindi malilimutan, malakas, halos madula. Kaya nitong humila ng higit sa 40 tonelad
at naging bida sa tinatawag na road trains na Italyano bago pa man limitahan ng mga modernong regulasyon ang mga sukat at timbang. Ito ay inhenyeriya ng walang takot, kasama ang pasyon na inilalagay ng mga Italyano sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang Super Orion ay kumakatawan sa isang sandali kung saan ipinakita ng Italya na ang kanilang talento sa mekanika ay hindi limitado sa mga pulang sasakyang pang esports. Alam din nilang bumuo ng mga higante sa trabaho na may personalidad. Ito ay sopistikado, ngunit brutal kapag kinakailangan. Numero siyam, Atkinson Borderer, Reino Unido, mga taon ng 60. Ang ilang mga truck ay naghahanap na maging elegante. Ang Atkinson Borderer ay gustong mangibabaw. Ang patag nitong harapan, ang napakalaking radiator. At sa gitna ay isang malaking A sa loob ng isang bilog na tila isang simbolo ng digmaang pang-industriya. Hindi ito sumusubok na magustuhan. Hindi ito sumusubok na maging amigable. Sinusubukan itong linawin kung sino ang nag-uutos sa kalsada. Ngunit ang tunay na kakaiba ay hindi ang hitsura nito, kundi ang konstruksyon nito. Ang Atkinson ay naging pioneer sa paggamit ng mga kabinang gawa sa fiberglass na pinalakas bago pa man ito maging pamantayan sa industriya. Habang ang ibang mga tagagawa ay patuloy na umaasa sa mabigat na bakal, tumaya sila sa mas magaan na materyales, matibay sa kalawang, ngunit mas maingay din at mas kulang sa pagkakabukod. At iyon ang nagtakda sa karanasan ng pagmamaneho ng isang borderer. Hindi ito komportable. Walang power steering. Ang clutch ay nangangailangan ng malakas na binti at sa taglamig, ang lamig ay pumapasok ng walang awa sa pamamagitan ng fiberglass na iyon. Ang loob ay nanginginig, umaalingaw-ngaw, kumakalampag sa bawat pagsabog ng makina. Ito ay isang kahon ng fiber na puno ng ingay ng mekanika, isang matinding karanasan sa pandama. Ngunit gusto ito ng mga driver. At may dahilan. Ang bawat borderer ay halos maaring gawin ayon sa gusto mo. Marami sa kanilang mga truck ang ginagawa ng Atkinson ayon sa order. Maaari kang pumili ng makina, gearbox, at pagkakaayos ng mga ehe. Halos gawang kamay ito sa isang industriyang nagsisimula ng maging pamantayan. Ang karamihan ay gumagamit ng mga makinang Gardner na may maalamat na reputasyon. Hindi sila sumasabog. Hindi kanila ididikit sa upuan. Ngunit sila ay panghabang buhay. Idinisenyo upang tahakin ang daan-daang libong kilometro nang hindi sumusuko. Kasama ang mga pinagsamang timbang na nasa 70,000 libra. Ang borderer ang simbolo ng gintong panahon ng transportasong Briton. Noong kailangan talagang paamuhin ng driver ang makina, intindihin ito at maramdaman ito. Hindi ito pino. Hindi ito tahimik. Ito ay purong karakter. At ang karakter na iyon ang nagpabago rito bilang isa sa mga pinakahinahanap na klasiko ng mga kolektor sa buong mundo. Numero 8, Fiat 680. 2. N2. Italya, mga taon ng 50 hanggang 80. Ang ilang mga truck ay tumatanda, ang iba ay nawawala. Ang Fiat 682 N2 ay nananatili lamang doon. Inilunsad sa simula ng mga taon ng 50, ang modelong ito ay hindi ang pinakakapansin-pansin o pinakamabilis. Ang disenyo nito, kasama ang mga klasikong chrome na bigote sa grill, ay nagbigay dito ng halos amigableng ekspresyon. Walang nananakot, walang labis. Gayunpaman, naging isa ito sa mga pinakamatibay na truck na binuo kailanman. Ang kakaiba sa 682 N2 ay hindi ang hugis nito, kundi ang kakatuwang tibay nito. Sa ilang reyon sa Africa at Middle East, ang mga truck na ito ay punong-puno ng hanggang 200% na lampas sa kanilang itinakdang kapasidad. Idinisenyo para sa partikular na timbang,
Natatapos silang magdala ng 5 o 60,000 libra nang hindi nababali ang sasis. Isang bagay na sa teorya ay hindi dapat posible. Ngunit ang bakal ng frame ay sadyang hindi bumibigay. Ang diesel na makina nito, mabagal sa revolusyon at may saganang torque, ay kayang gumana gamit ang krudo na may kadudadudang kalidad nang hindi nagrereklamo, nang hindi nagpoprotesta, at nang hindi humihinto. Hindi ito tumatakbo ng mabilis. Halos umaabot lang sa 45 milya bawat oras. Ngunit kailanman ay hindi ito naging usapin ng bilis. Ito ay usapin ng pagdating. At dumating ito. Habang ang ibang mga modernong makina ay nasisira pagkatapos ng ilang taon, ang 6822 ay nagpatuloy sa pangtatrabaho sa loob ng maraming dekada. Ang ilan ay nanatili sa produksyon sa iba't ibang anyo sa loob ng higit sa 30 taon. Hindi yun normal sa industriya ng sasakyan. Ito ay simple. Walang air conditioning, may opsyonal na power steering, simpleng loob. Ngunit sa mekanika ay halos hindi masisira. Sa isang mundong nahuhumaling sa bago, sa pinakahuli, ang Fiat 6822N2 ay naging simbolo ng permanenteng inhenjerya. Isang kasangkapan na ginawa upang tumagal ng mas mahaba kaysa sa henerasyong bumili nito. At hanggang ngayon, sa isang malayong sulok ng mundo, malamang na mayroong isa na nagtatrabaho. Numero 7. Krupp Mustang. Alemanya, mga taon ng 50 hanggang 60. Kung nakakarinig ka ng isang bagay na parang isang metalikong bugso na lumalapit sa kalsada, malamang na iyon ay isang Krupp Mustang. Ang truck na ito na Aleman ay sikat sa isang bagay na sa ngayon ay tila halos imposible. Isang diesel na makina na 2 stroke. Hindi tulad ng mga konbensyonal na makina na 4 na stroke. Ang Krupp na 2 stroke ay sumisindi ng mas madalas, na lumilika ng mabilis na tunog, halos agresibo, na inilarawan ng marami bilang isang halo ng makinang pang-industriya at malalayong barilan. Hindi ito isang malambot na tunog. Hindi ito nakakaligtas sa pandinig. Ito ay isang patuloy na ratatat na nagpapaalam sa sinuman sa kalsada na ang Mustang ay papalapit na bago pa man ito makita. Ang sistema ng inhenyeriya ay parehong kakaiba. Gumamit ito ng isang scavenging blower upang pilitin ang hangin sa loob ng mga silindro na nagpapahintulot sa makina na gumana ng may kahusayan kahit sa mataas na karga. Kung pananatilihin mo ang mataas na RPM, ang truck ay tumutugon ng may lakas at kapangyarihan. Kung hahayaan mong bumaba ang RPM, magsisimula itong mawalan ng enerhiya at maglabas ng usok sa kung saan-saan. Ito ay isang truck na literal na gustong manehohin sa isang partikular na paraan, na nangangailangan ng estilo at teknik. May humigit kumulang 200 lakas kabayo, kaya nitong magdala ng mga karga na higit sa 40,000 libra at umabot sa bilis na malapit sa 55 milya bawat oras sa mga bagong highway ng panahong iyon, ang sikat na autobahn. Ngunit ang pagiging komplikado nito ay naging kaparusahan din ito. Ang mga makina na 2 stroke ay mahirap mapanatili. Nangangailangan ng partikular na kaalaman at mga piyesa na hindi laging available. Sa huli, hindi na ito ginamit dahil sa mga regulasyong pangkapaligiran at gasto sa operasyon. Sa ngayon ay kakaunti na lamang ang mga halimbawa na gumagana. Ang karamihan ay nasa kamay ng mga kolektor na nahuhumaling sa pagpapanatili ng mekanikong pambihira na ito. Ang Krupp Mustang ay naalala bilang heavy metal ng mundo ng transportasyon. Maingay, agresibo, mapaghanap at ganap na hindi malilimutan. Isang truck na hindi nakakalusot sa pansin at hindi humihingi ng paumanhin para doon. Hanggang dito ay nakita natin ang mga kamanghamanghang pambihira, mga makinang may personalidad at mga mekanikong solusyon na mas maaga sa kanilang panahon. Ngunit ang 5 susunod ay mula sa ibang planeta. Sila ang mga humamon sa pisika,
Ang mga nagdala sa salitang kulusal sa ibang antas. Ang mga nangailangan ng espesyal na sistema ng paglamig upang hindi masunog at isa na may hawak na record sa mundo dahil lamang sa pagiral nito. Humanda ka dahil ang pagkahilo ay malapit na magsimula. Numero 6. Berlier. 100, Pransya, mga taon ng 50. Noong mga taon ng 50, hinangad ng Pransya na palawakin ang impluwensya nito sa Sahara. Ang problema ay, ang disyerto ay walang mga kalsada at ang paglilipat ng mabibigat na makinarya sa mga buhangin ay nangangailangan ng isang bagay na wala pang nakakabuo noon. Ang berlet, ang tagagawang Pranses, ay sumagot gamit ang T-100. Isang halimaw na tila mas mukhang gusali na may mga gulong kaysa sa isang truck. Ang mga gulong nito ay may taas na higit sa 2 metro. Ang bawat isa ay mas mabigat kaysa sa isang maliit na kotse. At ang truck ay napakalapad na sumasakop ito ng 2 buong linya ng isang modernong highway. Upang bigyan ka ng ideya, kapag gumibiyahe ito sa kalsada, walang paraan upang maunahan ito. Sadyang walang espasyo. Sa ilalim ng hood nito, o sa halip, ay sa ilalim ng kabina nito, nagdadala ito ng makinang diesel na V12 na naglalabas ng 600 lakas kabayo. Isang halimaw na numero para sa panahong iyon. Ngunit ang kahanga-hanga ay hindi ang lakas, kundi ang kaya nitong ilipat. Mga karga na hanggang 100 tonelada sa ibabaw ng malambot na buhangin ng disyerto. Upang makamit yon, kailangang harapin ng berlet ang isang hindi inaasahang problema. Walang umiiral na mga gulong na kayang sumuporta sa ganoong bigat na hindi lumulubog sa buhangin. Kaya, literal na kailangan nilang magdisenyo ng mga espesyal na gulong na eksklusibong ginawa para sa truck na ito, na may lapad at disenyo na hindi pa nakikita kailanman. Ang T-100 ay nagtrabaho sa mga minahan ng Sahara sa loob ng maraming taon. Naglilipat ng mga kagamitan sa pagbabarena at mga higanteng transformer. Ito ay isang mekanikong dinosoro sa isang sinaunang kapaligiran. Sa ngayon, iilang halimbawa lamang ang natitira sa mga museo. Ngunit sa tuwing may tumatayo sa harap ng isa, hindi maiwasang maramdaman ang kilabot na dulot ng pagharap sa isang bagay na hindi dapat umiiral. Numero 5. Oshkosh. Modelo ng 8 ruedas motrises, mga taon ng 70. Kung nakakita ka na ng isang higanteng insekto at naramdaman ang halo ng pagkabighani at pagkadiri, ang Oshkosh na may walang gulong ay magbibigay sa iyo ng eksaktong parehong pakiramdam. Idinisenyo para sa hukbong katihan ng Estados Unidos noong mga taon ng 70. Ang truck na ito ay tila isang mekanikong gagamba na handang umakyat sa anumang ibabaw. Mayroon itong walang gulong at ang pinakaimportante, ang walang ito ay motrises. Ngunit ang tunay na nagpapa-espesyal dito ay ang kanyang sistema ng pagpipiloto. Hindi lamang ang mga gulong sa harap ang gumagalaw, ang mga nasa likuran din, na nagpapapahintulot sa kolosos na ito na may timbang na 30 tonelada na umikot ng halos sa sarili nito lamang. Isipin ang isang truck na kasing laki ng isang bahay na nagmamanyobra sa isang espasyo kung saan ang isang normal na sasakyan ay mahihirapan. Iyon ang Oshkosh. Idinisenyo ito para sa isang napaka-espesipikong misyon. Magdala ng mga misil na balistiko at mabibigat na kagamitan sa mga lupain kung saan walang mga daan, kung saan ang anumang ibang sasakyan ay mababaon pagkatapos ng ilang metro. Ang kanyang kakayahan na malampasan ng mga hadlang, umakyat sa mga imposibleng dalisdis, tumawid sa mga ilog at putikan, ang nagpabago rito bilang isang napakahalagang estratehikong kasangkapan noong panahon ng malamig na digmaan.
Ang mga driver na humahawak nito ay nagsasabing nakakatakot ito noong una dahil ang sistema ng pagpipiloto sa 8 gulong ay nagpapangyari sa truck na tumugon sa mga hindi inaasang paraan. Ngunit kapag natutunan mo na magtiwala rito, matutuklasan mo na kaya mo itong dalhin sa mga lugar na hindi man lang mapanaginipan ng ibang sasakyan. Isang mekanikong gagamba na may 30 tonelada na hanggang ngayon, kalahating siglo ang lumipas, ay nagpapanatili ng respeto. Numero 4. Letorno TC-407 Overland Train. Estados Unidos, mga taon ng 50. Si R.G. Letourneau ay isang tao na may obsesyon, maglipat ng lupa. Ngunit hindi lang basta lupa, kundi mga pang-industriyang dami ng lupa. At para doon, nagdisenyo siya ng mga makina na humahamon sa imahinasyon. Ang kanyang obra maestra, ang TC-407 Overland Train, ay hindi isang truck. Ito ay isang tren na walang riles. May haba itong 100 at 73 metro, mas mahaba kaysa sa isang aircraft carrier. Mayroon itong 54 na gulong. Ang bawat isa ay may diametro na halos 3 metro. At ito ay pinapatakbo ng isang turbina ng gas na lumilika ng kuryente para pakainin ang mga dekuryenteng motor sa bawat isa sa mga gulong na iyon. Ang ideya ay lumika ng isang sasakyan na kayang tumawid sa mga disyerto, tundra, at anumang lupain ng hindi nangangailangan ng mga kalsada, dala ang mga supply sa mga malalayong lugar kung saan hindi nakakarating ang mga kumbensyonal na tren. Kapag gumagalaw ito, tila isang lungsod sa ibabaw ng mga gulong na dahan-dahang dumadulas sa abot tanaw. Ang driver ay nasa isang mataas na kabina, gaya ng isang kapitan sa kanyang tulay ng barko, at sa likod ay nakahilera ang walang katapusang mga unit ng karga. Kaya nitong magdala ng hanggang 150 tonelada sa anumang lupain. Ngunit may isang problema. Sa sobrang laki nito ay hindi na ito practical. Ang pagliko ay nangangailangan ng mga kilometrong espasyo at ang kanyang pinakamataas na bilis ay halos 30 kilometro bawat oras lamang. Isa lamang na prototype ang binuo na ngayon ay nakapahinga na sa isang museo. Ngunit sa tuwing may nakakakita nito, hindi nila maiwasang itanong kung anong uri ng baliw na isip ang nagkonsepto ng ganoong halimaw. Ang sagot, isang isip na hindi tumatanggap ng mga limitasyon. Numero 3. Kenworth Big Red, Estados Unidos, mga taon ng 60. Noong mga taon ng 60, nagpasya ang Kenworth na gawin ang isang bagay na wala pang sumusubok. Maglagay ng turbina ng gas sa isang truck. Ang resulta ay ang Big Red, isang sasakyan na tila isang lokomotora sa ibabaw ng mga gulong, na may futuristikong kabina na tila kinuha mula sa Los Supersonicos. May haba itong higit sa 12 metro, at ang kanyang aerodynamic na hugis ay humahati sa hangin nang may elegansya na wala pang truck ang nagkaroon noon. Sa ilalim ng kanyang hood ay may dala siyang Boeing na turbina na may 600 lakas kabayo, ang parehong ginagamit sa ilang mga helicopter. Ang tunog ay nakakabingi, isang patuloy na ugong na nagpanginginig sa aspalto. Ngunit ang kawili-wili sa Big Red ay hindi lamang ang teknolohiya nito, kundi ang layunin nito. Binuo ito ng Kenworth upang subukan kung ang mga turbina ay maaring maging praktikal sa mabigat na transportasyon. Tinahak nito ang libu-libong kilometro sa mga kalsadang Amerikano na nakakakuha ng atensyon saan man ito lumitaw. Humihinto ang mga tao para tumingin, kumuha ng larawan, at magtanong kung ano ang sasakyang pangkalawakan na iyon sa ibabaw ng mga gulong. Sa huli, ang mga turbina ay lumabas na masyadong hindi epesyente para sa komersyal na gamit.
kumukonsumo ng krudo na tila wala ng bukas. Ngunit ipinakita ng Big Red na ang Kenworth ay handang tumaya, mangarap, at bumuo ng mga bagay na walang sinuman ang nangahas na iguhit man lang. Ngayon ay nakapahinga na ito sa isang museo. Ngunit ang impluwensya nito ay nararamdaman sa bawat aerodynamic na truck na nakikita natin sa mga kalsada. Ito ang unang nagpatunay na ang isang truck ay maaari ring maging isang pahayag ng hinaharap. Numero 2. Nicolas Tractomas, Pransya, mga taon ng 80 hanggang sa kasalukuyan. Ito ay hindi lamang isang truck. Ito ang limitasyon ng kung ano ang maaring maging isang sasakyan sa kalsada bago ito magmuhang isang makina mula sa ibang sibilisasyon. Ang Nicolas Tractomas ang may hawak ng record Guinness bilang pinakamalaking truck sa planeta. At kapag nakita mo ito ng personal, mahirap paniwalaan na legal ang bumiyahe gamit ang ganitong bagay. May taas itong 4 na metro at kalahati, ang katumbas ng 1.5 palapag. 12 metro ang haba, gaya ng 3 pampamilyang kotse na nakapila. Ang makina nito ay isang Caterpillar V, 12 na lumilika ng halos 1,000 lakas kabayo. Ngunit ang bilis ay hindi kailanman naging layunin nito. Ang mahalaga ay ang torque, ang malupit na lakas na kayang maglipat ng mga bundok. Gumagamit ito ng pagkakaayos na 10 sa 10 na may 5 ehe na motrises na nangangahulugang ang 10 gulong ay tumatanggap ng lakas mula sa makina. Ito ang nagpapahintulot dito na humila ng mga karga na maaring umabot sa 550 tonelada. Upang bigyan ka ng ideya, katumbas iyon ng sabay-sabay na paghila ng halos 40 bus na panglungsod na punong-puno ng karga mula sa pagkakahinto. Kapag gumagalaw ang Tractomas, ang lupa ay tila nanginginig. Idinisenyo ito upang maglipat ng kritikal na infrastruktura, mga higanteng generator, mga transformer na dekuryente, at mga kagamitan para sa mga proyekto sa pagmimina o enerhiya sa mga malalayong rehiyon tulad ng Timog Aprika o Australia. Hindi ito isang truck para sa pang-araw-araw na transportasyon. Hindi mo ito makikitang naghahatid ng mga bilihin. Ito ay isang estratehikong kasangkapan ng modernong inhinyeriya. Isang piraso ng katumpakan sa isang mundo ng napakalalaking proporsyon. Upang bumiyahe, kahit sa maiikling distansya, nangangailangan ito ng mga escort, pagpaplano, at mga espesyal na permit. Dahil ang laki at timbang nito ay humahamon sa mga tradisyonal na tuntunin sa kalsada. Ang Tractomas ay kumakatawan sa sukdulan ng ambisyong mekanikal. Ang ideya na sa pamamagitan ng sapat na lakas at disenyo, halos anumang bigat ay maaring maigalaw. Numero 1. Ang hari ng kawalang katwiran. Hayes HDX, Canada, mga taon ng 50 hanggang 80. Kung nakakita ka na ng singaw na lumalabas sa mga gulong ng isang truck, malamang na nakatingin ka sa isang Hayes HDX. Ito ay hindi isang truck para sa paghahatid. Hindi ito isang sasakyan para sa karaniwang konstruksyon. Ito ay isang halimaw ng industriya ng panggugubat sa Canada na idinisenyo para sa iisang misyon. Ibaba ang mga bundok na punong-puno ng mga higanteng troso ng hindi namamatay sa pagsubok. Ang mga kalsada ng panggugubat sa Columbia Britannica ay ilan sa mga pinakamapanganib sa planeta hanggang ngayon. Mga dalisdis na sobrang tarek na ang mga kumbensyonal na preno ay uinit lamang ng labis at mabibigo. Mga karga na may bigat na 200 o 300,000 libra ng kahoy na tumutulak pababa. Sinusubukang gawing isang hindi makontrol na bala ang truck. Ang solusyon ng Hayes ay kasing simple at kasing nakakatakot. Isang sistema ng mga preno
na pinalalamig ng tubig. Ang truck ay may dalang napakalaking tangke na may daan-daang litro, na ang tanging layunin ay wisikan ng tubig ang mga brake drum upang maiwasan ang pag-abot sa mga critical na temperatura. Dahil ang isang highest HDX na bumababa sa isang bundok ng may karga ay isa talagang potensyal na sunog na gumagalaw. Kapag nakikita mo itong bumababa, mapapansin mo ang singaw na lumalabas sa mga gulong na tila humihinga ang makina, gaya ng isang mekanikong dragon na naglalabas ng kanyang hininga. Ang istruktura nito ay brutalista, parisukat, mabigat, binuo ng walang pakialam sa estetika. Ang plataporma ng karga ay maaring sumukat hanggang 14 na piye ang lapad upang hawakan ang mga pinakamalalaking troso. Ang taas nito ay nakakatakot. Ang presensya nito ay napakatindi. Ito ay isang higanting idinisenyo para sa isang kapaligiran kung saan ang isang pagkakamali ay nangangahulugan ng pagkahulog sa isang bangin. Kung saan ang buhay ng mga driver ay nakasalalay sa paggana ng mga preno na pinalalamig ng tubig sa bawat segundo ng bawat pagbaba. At ang kamangha-mangha ay marami sa mga truck na ito ang nagtatrabaho pa rin sa mga kagubatan ngayon. Hindi dahil moderno sila. Hindi dahil meron silang pinakabagong teknolohiya. Kundi dahil sila ay masyadong matibay para iretiro. Binuo sa isang panahon kung saan ang inhinyeriya ay naghahanap ng mas simple ngunit mas matapang na bagay. Ang mga highest HDX ay nananatili pa rin doon. Hinahamon ang panahon, ang mga bundok at ang grabidad. Dahil sa huli, ang mga truck na ito ay hindi lamang nagdadala ng kahoy. Nagdadala sila ng obsesyon ng tao na itulak ang mga limitasyon ng kung ano ang posible. At dahil doon, nang walang anumang pag-aalinlangan, ang highest HDX ang hindi matatawarang hari ng mga pinakakakaibang vintage na truck na binuo kailanman. Mula sa isang truck na tila numingiti sa kanyang mukhang Mickey Mouse, dumaan sa isang tren na may 54 na gulong na tumatawid sa mga disyerto gaya ng isang naglalakad na lungsod. Hanggang sa marating ang halimaw na ito mula sa Canada, na bumababa sa mga bundok na naglalabas ng singaw, gaya ng isang dragon mula sa mitolohiyang Nordiko. Ang lahat ng mga sasakyang ito ay merong pagkakatulad. Merong nangahas na mag-isip ng iba. Sila ay mga eksperimentong tumatakbo. Mga baliw na ideya na kinuha ng isang tao mula sa mesa ng pagguhit at inilagay sa ibabaw ng mga gulong, kahit na iniisip ng lahat na sila ay baliw. Ang ilan ay nabigo sa komersyo. Ang iba ay binago ang industriya nang walang nakakapansin nung panahong yon. At marami sa ngayon ay imposibleng maaprubahan para sa seguridad na hindi pa umiiral nung binuo sila. Ngunit ang kasaysayan ng transportasyon ay hindi sumusulong sa pamamagitan lamang ng mga disenyong matitino at nakakabagot na inuulit ang mga pormulang napatunayan na. Sumusulong ito sa pamamagitan ng mga inhinyero na nangahas na magtanong, paano kung lagyan natin ito ng 54 na gulong? Sa mga nangarap na tumingin sa isang bundok at nakakita ng isang hamon, hindi isang hadlang. Sa mga henyong baliw na lumagda sa mga plano na ang sinuman ay pupunitin at itatapon na lamang sa basurahan.